Yon, mga kapunging lamig, may humingi sa atin ngayon din ng tips ay ating babasahin. Licensed civil engineer planning to work abroad. Any tips how? Ay para sa akin lang, parang scope Ikaw walang balak diyan maging negosyante sa atin sa Pilipinas o kaya ay politician or vlogger. Ay mag-abroad ka na. Kung sakali yung 9 to 5, ay 8 to 5 lang yung gagawin. Ay nakapaw, sigurado. Ay yung binabayad na tax di ay bubulsalaan ng politiko. Ay mag-abroad ka na para sa akin. Ay baka kayo magtataka kung bakit sasabihin ko yung wala namang saysay ang binabayad mong tax diyan. Eh sikita mo ka naman, nagpapatayan diyan sa posisyon para lang makaakyat diyan sa posisyon na yan. Siguro man taka makipagpatayan diyan sa posisyon na iyan kung wala kang makukuha kung sahod lang. Pati kung tax lang din ang pag-uusapan, sa abroad ka na. Kagaya na rin din ng Australia. Punta ka na lang din At least kahit malaki yung binabayaran tax, ay may makukuha ka yearly na tax return. Kagaya ng aking misis, may nakuhang last July, nakakuha ng $2,800. Magkano sa ating pira yun? Masabi mo ng 90,000. Oh, saan ka makakuha ng gayon? Ay wala na ko sa atin yun. Hindi kayo ibubulsa na iyon. Ibibigay pa sa iyo. Ay hindi kayo ibubulsa na yun ng politiko. Ikaw ga naman. Balik tayo dun sa tips pare kung paano makapunta din sa Australia. Bale yan, i-share ko lang sa inyo. Ay ako'y nagbayad ng $200 din para makompute mo yung iyong points. Kasi bago ka makapunta, kung gusto mo pumunta din sa Australia at kay civil engineer, agricultural engineer, electronics engineer, kahit anong engineer, hanapin mo lang doon sa ANSCO code sa Department of Foreign Affairs. Mamaya sasabihin ko sa inyo paano. Kailangan may 65 points minimum ka para ma-invite ka din sa Australia. Pero mas maganda, mas mataas na points ka, mga 80 points dapat. At para malaman kung ilan ba ang points mo ngayon, sasabihin ko sa inyo paano computein. At sinend sa akin sa email ng isang migration. Nagbayad akong $200 for consultation. Bibigay ko lang sa inyo ng libre. Aray, pasensya kayo mga poging lamig at tagang sumakit ng mata ko kahanap dun sa email. Wala akong makita. Aray yung screenshot lang. Aray nakita ko din sa aking gallery. Ay kaunti lang nahagip din yung paano mag-compute ng points. Nandun sa partner skills. May additional 5 points ka pag ang iyong asawa ay may skills din. Tapos yung for PR naman, yung visa 190, may additional 5 points ka pag na-nominate ka ng government. Tapos aray yung mga naalala ko na lang mga poging lamig. Pag ang iyong taon ay 28 years old to 32 years old, makakakuha ka ng 10 points. Tapos ang iyong English exam, pag nakakuha ka ng 60 to 65 points, makakakuha ka ng 5 points. Pag ang nakuha mo sa PT ay 70 points to 90 points, makakakuha ka ng 10 points. Tapos may points din ang inyong itinapos diyan sa Pilipinas kung iyo'y bachelor degree baga. Tapos kung may tinapos din sa Australia na diploma o masteral degree, may points din iyaw. Tapos pag samasamahan nyo na lang kung makaka-65 baga. Ari sana ang aking applyan, aring engineering technologies na ari. Kasi ang aking tinapos sa Pilipinas ay agricultural engineering. Pero ang naging trabaho ko diyan is quality assurance sa DPWH. At kung kayo isang agricultural engineer na board passer at hindi board passer, pwede nyo rin applyan basta ang yung trabaho ngayon ay related sa agricultural engineering. Yan palang 233912 ay yan pala yung ANSCO code kung tawagin. At rin naman ang ANSCO code ng isang civil engineer, 233211. Hanapin mo lang sa Google kung paano ba makakompute ang iyong points kung makaka-65 above baga. At ari namang huli, ari naman ang mga visa nyo pwedeng applyan kung ang ina-applyan nyo isang engineering technologies. Ay bahala na lang kayong mamili kung alin ba ang pinakamaganda diyan. Yan, kung na-compute mo na kung may 80 points ka na o 75 points pataas hanggang 90, 95, ay subukan mo na mag-apply. Pwede ka naman mag-DIY, sumali ka sa mga group. Pero kung may pera-pera ka, ay gastusan mo na ng grabe. At least pagdating mo dito, PR ka na agad. Pwede naman yung 491, di ata pero regional yon. Pero mas maganda yung 189 saka 190. Alam ko, permanent residency agad yun pagdating mo agad dito. Maghanap ka na lang ng trabaho. Mabilis lang naman yun. Kami nga mga international student na 24 hours per week lang ang pwedeng pagtrabaho, nakahanap ng trabaho. Ikaw pa kaya na civil engineer, electronics engineer, agricultural engineer. Pag nandito ka na pala pare, huwag mo makalimutan si TapTap pag yung papadala sa Pilipinas. Gamitin mo lang ang referral code ng akin na Engineer Ilaw. Download mo lang si TapTap at makakatanggap ka ng $30 Australian pag nandito ka sa Australia. Pag hindi lang sa Australia, pag kayo nasa US, Canada, UAE,
Europe, may matatanggap ka pa rin bonus basta gamitin mo lang ang aking referral code na Engineer Ilaw. Yon. At ano pa ang aking dadagdag? Yun lang ata. Pag may gusto ko pa kayo ipadagdag, i-comment nyo lang diyan. Yun lang ulit. Ay, yung palang pag-apply niyan, ay hindi ka saguruhan pero pag may 80 points pataas ka na, ay mataas na ang chance mong ma-invite ng Australia. At abutin niya ng 1 year to 2 years. Kung may trabaho ka pa yan, mag-apply ka na agad. Tapos habang nag-aantay ka, at least may trabaho ka naman. Yun lang. Di kagad ng student visa. Ang student visa kasi, pagka-lodge mo ng visa mo within weeks hanggang months, hanggang 3 months, may visa ka na kagaya sa akin noon. Pagka-lodge after 3 days, may visa na ako noon, student visa. Yun lang ulit mga kapuging lamig. Enjoy the rest of the night. Have a good one. See ya!